Blessed Friday morning po sa bawat isa. Happy weekends po. Ang bilis ng araw, weekends na naman. At tayo ay dadako sa ating morning devotion. Ayan. At bago tayo magsimula, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli maraming salamat Panginoon sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin, sa panibagong kalakasan at muli sa pagkakataon Panginoon na kami ay makapagbulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasiyahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at tulungan mong maunawaan namin ang iyong mga salita ng may kalinawan at karunungan, at tulungan mo na ito ay tumanim sa aming puso't isipan at maging liwanag sa lahat ng taong makakakita sa amin. Gayon din, Panginoon, basbasan mo po ang iyong lingkod na siyang magbabahagi nito. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng may kalinawan at karunungan, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na wala sa aming piling sa mga oras na ito. Sila man ay nasa paaralan o trabaho, Panginoon, o saang dako man sila, ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, Panginoon, ikaw po nawa ay dumako sa kanila, mag-ingat sa kanilang buhay, Panginoon, at patuloy na proteksyonan mo sila. At tulungan, Panginoon, na nawa makasama rin namin sila sa susunod na pagkakataon sa ganitong gawain. At Ama, patuloy din namin dinadalangin ang mga mahal din namin sa buhay na dumaranas sa mga pagsubok at mga pagkakasakit. Ama, patuloy mo silang haplusin, pagalingin, at tulungan, Panginoon, na makarecover sa kanilang mga suliranin, sa kanilang pagkakasakit, Panginoon. Binabanggit namin, Panginoon, si Teacher Cheryl na may breast cancer, Panginoon. Hinihiling namin na ikaw po ang humaplos sa kanyang buong katawan, Panginoon, at patuloy na mag-heal sa kanya. Gayon din, Panginoon, ang iba pang mga kapatid namin na may mga karamdaman, hindi man namin alam kung anong kanilang sitwasyon, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam at patuloy ka po nawang humaplos sa kanila at magpagaling. At Ama, patawarin mo rin kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. A blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa iyo, Ading Shirley. At gayon din kay Ate Rose. Ayan. At sa lahat ng kasama ninyo sa inyong tahanan sa mga oras na ito. Ang ating morning devotion na may pamagat na Sweet Aroma of Christ. Ayan. Pero bago tayo dumako dyan, basahin muna natin yung ating teksto sa umagang ito na matatagpuan natin sa 2 Korinto Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 17, or 2 Corinthians chapter 2, verse 14 to 17. Ito po yung sinasabi sa English. But thanks be to God, who always leads us as captive of Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. To the one, we are an aroma that brings death, to the other, an aroma that brings life. And who is equal to such a task? Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ, we speak before God with sincerity as those sent from God. Ayan, napakaganda ng ating nabasang teksto sa umagang ito. Basbasan nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng banal na kasulatan. At itong sweet aroma, yung aroma, ito yung samyo o yung smell o yung amoy, no, yung fragrance. Yan yung tamang tamang meaning niya, fragrance, yung samyo. Yan. Dito sa ating morning devotion na The Sweet Aroma of Christ, basahin ko yung ating aral sa umagang ito.
I knew a rancher who lived near Lometa, Texas. His two grandsons were my best friends. We would go into town with him and follow him around while he shopped and chatted with the folks he knew. He knew them all by name and he knew their stories. He'd stop here and there and ask about a sick child or a difficult marriage, and he'd offer a word of encouragement or two. He would share scriptures and pray if it seemed the right thing to do. I'll never forget the man. He was something special. He didn't force his faith on anyone, but he always seemed to leave it behind. Ayan. The early the elderly rancher had about him what Paul would call the sweet aroma of Christ. God used him to spread the aroma of the knowledge of Christ. He's gone to be with God now, but his fragrance lingered on in Lometa. Ayan, napakaganda nitong na-share, no? Na na story tungkol dito sa isang rancher o yung ranchero or may-ari ng ranch, no? Dito sa atin pagka may-ari ka ng ranch, ano ka, no? Nakakaangat ka sa buhay kasi sabihin meron kang malaking lupain, ganyan. Pero dito sa Lumeta, Texas, kumbaga parang ano lang to, nasa middle class lang pagka sa kanila, no? Kumbaga kasi sa Texas puro halos rancho talaga lahat, no? Pero gayon pa man, hindi siya kapos, no? Kumbaga nasa middle class siya. At pagka sumasama raw sila dito sa ranchero, no, napapansin niya na lahat ng nadadaanan, nakikilala. So, ibig sabihin, ano siya, no, kumbaga kahit nasa, ano siya ng katayuan, wala siyang pinipiling tao. Nakikisalamuha siya sa iba't ibang klase ng tao. Nakikilala niya sila by name, no? Alala ko, sabi sa akin dati ni Mami, mahalaga na matatandain ka sa pangalan. Ako, yan pa man din yung ano ko yan yung parang weakness ko, dyan ako mahina ako makatanda ng pangalan. Pero, naalala ko sinabi ni Mami, kung gusto mong, kumbaga mapalapit sa isang tao, dapat naaalala mo yung pangalan niya, no? Yun yung pinaka-importante. At totoo yun, no? Kasi halimbawa ako, no, nasa isang lugar ako, tapos ano na nga pangalan mo? Pagka sinabing ganun, parang ay, hindi niya ako natandaan, hindi niya ako nakilala, parang hindi ako naging ganun ka importante, naging ganun ka-significant sa kanya nung first time na nag-meet kami kasi nakalimutan niya yung pangalan ko. Yes, syempre ganun yung mafe-feel mo, no? Kaya napakaswerte ng mga tao na talagang matatandain sila sa pangalan. Kasi maipaparamdam nila yung importance ng tao, no? So dito pinakita rito na he knows them by name. Kilala niya, no? At hindi lang yon, no, ipinapanalangin niya pagka nabalitaan niya na ay may sakit ka pala, ay may problema ka pala sa ganito, sa marriage mo or ganito, kaya mo ipapanalangin natin. Yung ganoon yung nagpa-pray, ipinagpa-pray. So hindi niya kailangan mag-preach sa kanila para iparating yung kabutihan ng Panginoon, no? Yung mismong kung papaano siya nakikisalamuha sa kanila, na ipaparamdam niya yung pag-ibig ng Panginoon sa mga taong nakakasalamuha niya. At yun na nga, kahit namatay na siya, kasi siguro nung time na ito, na-meet niya, matanda na, at ngayon wala na siya, pero yung aroma, yan, sabi niya, yung samyo nung kanyang pamumuhay nandun pa rin kasi naaalala pa rin siya. Naalala pa rin yung kabutihan na ginawa niya. C.S. Lewis wrote, ito si C.S. Lewis, sinulat niya, "There are no ordinary people. You have
never talked with a mere mortal. But another way, every human cannot be eternal consequences. Every day, we have opportunity to make a difference in the lives of people around us through the quiet witness of a faithful and gentle life, or through encouraging words to a weary soul. Never underestimate the effect of Christ-like life can have on others. Ayan. So, napaka gandang paalala sa atin, no? Sa araw na ito, sa umagang ito. Naalala ko yung um, merong isang tao na nagsabi na hindi niya makita ang Panginoong Diyos sa buhay niya. Yun. Bakit kaya hindi niya makita ang Panginoong Diyos sa buhay niya? Lagi siyang, mabuti naman siyang tao. Pero dumarating siya sa point na parang hindi niya makita ang Panginoong Diyos. No? And merong verse sa Bible, dun sa Beatitudes, blessed are those who are pure in hearts, for they will see God. Yan. Kaya, kung halimbawa, no, makamit tayo ng tao na hindi niya makita ang Panginoong Diyos sa buhay niya, those who are pure in heart can help that person na makita ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. No? Kaya sa atin napakahalaga na meron tayong pure heart o malinis na puso sa ating kapwa, sa Panginoon, sa lahat ng ating ginagawa. Pilitin natin. At etong katulad nitong ating ginagawa, no, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon, pananalangin, paglapit sa Kanya, nililinis yung ating puso at ginagawa tayong pure para mag-reflect sa atin yung kabutihan ng Panginoong Diyos na makikita ng ibang tao through His children, mula sa follower ng ating Panginoong Hesus Kristo. Makikita yung kanyang kabutihan, masasamyo yung sweet, no, sweet fragrance, sweet aroma ng ugali o ng katauhan, no, ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa. Yan. So muli, no, napakagandang paalala sa atin ngayong weekend. So bago tayo magtapos sa ating morning devotion, meron pa tayong isang kasama, kaso di ko, ayun, a blessed morning kay Auntie Neddy. Hello, Auntie. At sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan, ayan, good morning sa inyo. At bago po tayo magtapos, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na pinagkaloob sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin ng kahalagahan, Panginoon, na maging malinis ang aming puso upang kami ay maging mabuting samyo, sweet aroma sa lahat ng tao, Panginoon, na nakakasalamuha namin. Ikaw po nawang patuloy na kumilos sa aming puso, sa aming isipan, at tulungan mo, Panginoon, na magkaroon kami nitong attitude na nakakahawa, Panginoon, nitong kasiyahan sa puso na pwede namin i-share sa mga nalulungkot, nalulumbay, Panginoon. At Ama, dinadalangin din namin na ikaw din ang patuloy na manguna sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon na ito, sa buong weekends na ito, Panginoon. At muli, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Muli, a blessed morning po, and see you later sa ating evening devotion, no, sa pangunguna pa rin ni Sister Joanna. Ayan. At happy weekends sa bawat isa. God bless.